Well, because of Ninoy, nagising yung mga tao during the time of dictatorship of Marcos Sr. No? And then from there, we showed to the world na we are really capable of changing things radically and peacefully. Hindi lang gaya ng ibang special non-working holiday ang August 21 para sa mga taga-suporta at kaanak ng yumaong si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Isa si Roberto Sembrano na galing pang Mandaue City sa Cebu sa mga nakikiisa taon-taon sa paggunita ng pagkamatay ng dating senador. Naniniwala siya sa malaking naambag ni Ninoy para maibalik ang demokrasya ng bansa mula sa panahon ng martial law. Sa kanyang ika-43 death anniversary, binigyang pugay ito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 kung saan ito nabaril noong 1983. Gayon din sa kanyang himlayan sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Para kay Kiko Aquino D, apo ni dating Senador Ninoy Aquino Jr., sa kabila ng mga pagkadismaya sa kasalukuyang lagay ng politika sa bansa, hindi mawawala ang isang aral na natutunan niya mula sa kanyang lolo, na huwag sukuan ang mga kapwa-tao dahil nananatiling the Filipino is worth dying for. Na hindi lang yan expression ng tapang niya, pero expression din siya ng pag-asa at saka faith na rin po sa ating kapwa Pilipino. Marami po siguro yung nadidismaya sa ating politika, sa ating sa dami ng mga pinagdadaanan ng ating bayan. Pero siguro para kay Lolo ay kahit na nagkaroon din siya nagpagdududa, naging nung panahon ng pagkabayani niya ay hindi nawala yung kanyang pag-asa sa kapwa niyang Pilipino. Samantala, sa kabila ng kasaysayan ng pamilya Marcos at Aquino, naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mensahe sa paggunita sa Ninoy Aquino Day. Kinilala nito ang tapang ng mga Pilipinong naninindigan sa kanilang paniniwala na naging daan para makamtan ng bansa ang demokrasya. Ayon sa Pangulo, paalala si Ninoy na dapat harapin ang mga hamon ng bansa nang may pagbibigay pansin at pananampalataya sa kapwa para makamit ang pag-unlad. Malugod naman tinanggap ng August 21 movement ang mensahe ng Pangulo. Ngunit para sa kanila, hindi lang dapat ito puro salita. If you are really sure or very serious in giving tribute to Ninoy Aquino, then you should continue to erase or fight for those that Ninoy Aquino fought for, especially corruption, especially making sure that the ill-gotten wealth is returned to the people. So those are the two different things. It's one thing to deliver a statement to Ninoy Aquino, paying tribute to him, but it's also another thing if you want to do it by action. Ang pagpaslang kay dating Senador Benigno Aquino Jr. sa tarmac ng Nooy Manila International Airport ay ang siyang nagsilbing daan sa EDSA People Power Revolution noong taong 1986. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.